Be aware sa lahat ng makababayan nating OFW na pabalik na sa ibang bansa. Dahil kahit meron kayong UWC ay pwede kayong maharang sa airport at hindi makabalik sa abroad, kagaya lang sa naging sitwasyon dito ng isang OFW sa Hong Kong na nagbakasyon lang sa Pilipinas at pabalik na sana sa ibang bansa. Alam nyo ba na kahit may OEC na kayo at may contract kayong hawak ay maaari pa rin kayong ma-offload at hindi pabalikin dito sa Hong Kong? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. So, meron kami isang ating ngayon na namomblema dahil hindi siya papaalisin ng airline dahil wala siya yung maliit na visa na ina-attach sa passport. So, ito yung mga kailangan nyo. Kailangan nyo po ng passport, contract, Hong Kong ID, and then yung OEC nyo po. Siyempre, kailangan nyo din dalhin yung visa nyo, yung A4 size. Ngayon, kung sinama ka ng employer o kaya nung day off mo ay pumunta ka ng Macau, nag-exit ka sa Hong Kong. Pag entry mo, bibigyan kayo ng maliit na visa. Supposed to be naka-attach yan sa passport nyo po. Kung yan ay nawala nyo, dapat before kayo magbakasyon ay kumuha kayo sa immigration. Kasi merong mga airline na bigla i-check yan at hahanapan kayo. Kapag hindi nila nakita at nahanap yung maliit na visa nyo, ay maaari pa rin kayong i-offload ng airline. Kahit okay na kayo ng officer sa immigration sa Pilipinas. So be aware para hindi tayo ma-offload dahil I don't know what is happening pero nangyayari talaga. Actually, hindi lamang visa ang pwedeng maging dahilan ng pagka-offload nyo lalo na sa immigration. Pwede rin pati ang kontrata nyo, though hindi naman ito madalas hinahanap sa immigration, pero may mga immigration officer na hinahanap ito para i-assure nila na hindi kayo terminated OFW at aktibo kayong manggagawa. Kaya minsan hinahanap nila ang valid contract dahil minsan ay magkaiba ang expiration date ng visa at ng kontrata. Kaya dapat at karapatan talaga natin na dapat lagi nating dala ang ating valid contract or kapag expired na ay ang bagong renew ninyong kontrata galing sa inyong employer. At sa mga uuwi naman ngayong buwan sa Pilipinas, eto panoorin nyo. Napakaraming mga kababayan natin ang nagtatanong sa comment section na kapag daw ba nakapag-register na sa e-travel departure card dahil nga nakikita na doon ang UEC information. Kailangan pa din daw ba kumuha ng UEC? Guys, paalala sa lahat na kailangan pa rin o required ang pagkuha ng UEC. At least 3 copy dahil yan pa rin ang hinahanap sa immigration. Kahit na meron kang bagong OFW travel pass na dapat na ipapalit sa UEC, pero UEC pa rin ang hinahanap sa airport. Kahit na sa pag-claim ng terminal fee, cash refund, ay UEC pa rin ang hinahanap, hindi OFW travel pass at kung ano pa man. Basta guys, kailangan nyo magdala ng UEC at least 3 copy kapag pupunta kayo sa airport kung isa kayong documented OFW. May nag-share ng isang kababayan natin OFW na kakabalik lang sa abroad na may mga nakasabayan daw siyang mga OFW din na hindi nabigyan o hindi nakakuha ng terminal fee cash refund dahil nga walang hard copy or printed copy ng kanilang UEC. Ganyan din ang naging karanasan at binahagi ng isang kababayan din natin OFW na hindi nga nabigyan ng terminal fee cash refund dahil walang copy or printed copy or hard copy ng kanyang UEC. Wala ka na makukuhang terminal fee pag pabalik ka ng abroad kung wala kang dalang hard copy ng OEC mo. Parang si Kuya dyan, nga. As in nga. Wala ako nakuha terminal fee kasi nga wala akong hard copy. Meron lang ako is yung PDF file ko. Which is kailangan pala. Kung magkiklaim ka ng terminal fee na 550 pesos, it's dapat meron ka may present na hard copy ng OEC mo. So, isa itong magandang paalala sa ating mga kababayan, regardless kung nasan bansa ka man papunta, basta OFW ka, dapat meron kang hard copy ng OEC mo para ma-claim mo yung terminal fee. Basta guys, lilinawin natin para hindi kayo nalilito. Di baling wala kayong OFW travel pass, basta meron kayong UEC at printed copy nito, ay walang problema. At kahit nga maayos na ang OFW travel pass nyo, ay UEC pa rin na kailangan nyong kunin at ipaprint dahil UEC pa rin ang hinahanap sa airport
lalong-lalo na sa immigration. Sorry sa DMW sa sasabihin ko, dahil ang OFW Travel Pass ay isa lang pagulo. Sa mga hindi pa nakakapanood ng requirements update pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW ngayong January 2026. Eto guys, ang updated requirements ngayon pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa makababa nating OFW ay dati pa rin naman. Bagamat fully implemented na ang OFW Travel Pass ng DMW, ay sanay pa rin ng mga OFW sa paggamit ng UWC at kinikilala or in-honor pa rin ito sa immigration. At mas madaling kunin ng UWC dahil kapag may problema ka dito, ay pwede ka sumadya sa pinakamalapit na POA office or sa POA desk sa loob ng NAIA or Clark International Airport, pati sa Cebu International Airport. Hindi kagaya sa OFW Travel Pass na hindi naman nga lahat ng mga OFW ay maayos na ang kanilang account. At pati nga sa mga airlines kapag mag-claim ka ng terminal fee cash refund para sa mga OFW, ay UWC pa rin ang ino-honor nila or ang tinatanggap nila. Hindi pa ang OFW Travel Pass. Kaya dapat guys, UWC ang dadalhin nyo or ang kukunin nyo kapag pabalik na kayo sa ibang bansa para sa makababa nating OFW, kagaya sa kapwa natin content creator na si Payong Kaibigan, nakakabalik lang din sa abroad, na pumunta sa DMW para kumuha ng UEC. Guys, dito sa DMW sa Ortigas, libre na po ang magpa-xerox at magpa-print. Gaya ko, na meron na po akong UEC, isend nyo lamang po dito sa kanilang email address, dmwprintingservice@gmail.com, at ni-print po ako ng OEC 3 copies. Ayan, 3 copies ng OEC. Dati guys, kapag kukuha po kayo dyan sa may cafeteria, 40 pesos po per page yung OEC. Ngayon, libre lamang po dito. Kaya good job po sa ating DMW. So, ang mga kailangan kapag uuwi sa Pilipinas ay ang inyong passport, ticket, at e-travel arrival card registration. Para naman sa mga OFW na magagaling sa mga bansa na may tinatawag na exit visa, ay kayo ang nakakaalam yan kagaya sa Saudi Arabia, Taiwan at iba pa. Dahil requirements yan sa bansa na panggagalingan nyo, hindi naman sa Pilipinas. Dahil dito sa United Arab Emirates at sa iba pang mga bansa, wala namang tinatawag na exit visa kapag uuwi kayo sa Pilipinas. So, ang kailangan pa uwi sa Pilipinas ay ang inyong passport, ticket at e-travel arrival card registration. Kailangan nyo mag-register sa e-travel 3 days bago ang flight nyo. Pero pwede kayo mag-register kahit anong araw basta sa loob ng 3 days bago ang flight nyo. Dahil may mga OFW na binibigay ang ticket ng kanilang employer sa mismong araw ng flight nila at nasa airport na sila. So kahit nasa airport kayo ay pwede pa rin kayo mag-register sa e-travel hanggat hindi pa kayo nakakapag-check-in. Additional requirements naman para sa mga OFW na may employment changes. For example, mga OFW nag-change employer, nag-change job site, nag-change company name kahit pareho pa rin ng owner, nag-change position, at yung mga babae na napalitan ng apelyido sa visa, passport at kontrata. Pati yung mga OFW na galing sa visa na nakahanap ng trabaho sa ibang bansa at nag-employment visa sa ibang bansa. Kailangan nyo magpa-verify ng inyong kontrata sa polo office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho bago kayo umuwi sa Pilipinas para makakuha kayo ng updated UEC sa POA. Dahil guys, kapag wala kayong polo verified contract na umuwi kayo sa Pilipinas na mayroon kayong employment changes, ay posibleng hindi kayo makabalik. Ngunit sa mga dati ng documented OFW, meaning dumaan ka sa DMW, PDOS, OWA at sa mga manpower agency na pumunta sa ibang bansa at dati na kayong may UEC at uuwi, babalik muli sa parehong employer, at yung mga OFW na dati na nakapag-verify na kontrata na isa sa mga nabanggit kong may mga employment changes. So kapag nakapag-verify na kayo ng kontrata noong uwi nyo or last uwi nyo at uuwi muli kayo ngayon at babalik muli sa parehong employer, ay hindi na required ang panibagong polo verified contract dahil pwede na kayo makapag-acquire ng UEC exemption online or sa inyong PAPS BAM account. Kung hindi naman kayo marunong mag-acquire ng UEC exemption online, ay pwede kayo sumadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo or dumaan sa POA desk na matatagpuan sa loob ng airport. Bukas sila 24 oras at pwede kayong magpaprint ng UEC exemption nyo sa kanila. Ngunit kahit for UEC exemption na lang kayo kapag uuwi kayo sa Pilipinas, lagi ko sinasuggest na dapat lagi nyo dala ang kopya ng inyong valid contract
or bagong renew kontrata. Mahihingi or makukuha nyo ang kopya ng inyong valid contract sa inyong employer or sa kumpanya. At kung nandito naman kayo sa UAE at hindi kayo binibigyan ng copy ng inyong kontrata ng inyong employer, ay pwede kayo magpa-print or kumuha sa any Tashil office. May konting babayaran lang kayo pero pwede kayo humingi ng copy ng inyong kontrata sa kanila. At kung available pa, yung lumang contract verification nyo ay mas maigi na lagi nyo rin dala just in case man mahirapan ang immigration sa pag-verify or pag-check ng kontrata nyo kung dati na ba itong verified. Again guys, ang kontrata ay hindi naman madalas hinahanap sa immigration. Marami kasi nakikipagtalo sa comment section na hindi naman daw sila inanapan ng kontrata. Guys, hanapin man or hindi sa immigration ay dapat lagi nating dala ang ating bagong kontrata or ang newly renewed contract natin dahil karapatan natin yan na hawak dapat natin ang ating kopya ng kontratang pinirmahan. Magandang araw po sa lahat ng ating mga OFWs. Explain ko lang po at clarify ko lang po yung bagong advisory po natin. So napapansin po natin ganito po yung itsura ng ating kontrata. So andyan po yung pangalan ng employer at yung ating pangalan at napapansin po natin 2 years po yung ating kontrata. So pag check po natin sa second page, nakalagay din po dyan yung petsa kung kailan po pinirmahan. So kung for example, ito ay March 2022. Noong 2024 ay expired na po ito. Pero kung tingnan nyo, na-verified po na po siya dati. So ano pong gagawin? Kung uuwi po ako ngayong taon, gagawa lang po ako ng panibagong kontrata. So for example, ito po, same pa rin po ang employer, pero pirmahan ko pa rin po, hindi ko na po kailangang ipa-verify ito. Okay? Pero pag uwi ko po sa Pilipinas, itong dalawa po ang dadalhin ko all the time. Ito po ipapakita ko sa immigration na hindi po nagpalit ang aking employer since 2022. Okay? And then, para naman po sa mga workers na open contract or walang duration ng kanilang contract or indefinite, hindi na po kailangan mag-issue ng bagong contract. Kung ikaw ay meron ng record sa database ng DMW, ikaw ay nagbakasyon na, at ikaw ay gusto mo ulit magbakasyon, tapos babalik ka sa iyong worksite, so ang kailangan mo na lang OEC exemption. Yung yung makuha mo online na lang. Yes. Same company, same job, lahat Yes. same. Ito na yon. Oo, so hindi mo na kailangan magpa-verify ng contract kung ikaw ay returning to the same employer na may record ka na. Okay. OEC exemption na online, kahit sa Pilipinas mo nakuhanin ito, pwede mo nang makuha ang OEC. Kasi yung iba, sir, na misinterpret kasi nila na pag sinabing, exempted ako sa OEC, so hindi na ako kailangan kukuha pa rin. Yes, so Online. Online lang na yung proseso mo. Sa mga OFW naman na pabalik sa ibang bansa, ang mga kailangan ay e-travel departure card registration. Again, ang pagre-register sa e-travel, pauwi man sa Pilipinas o pabalik sa ibang bansa, ay 3 days bago ang flight nyo. Kahit anong araw basta sa loob ng 3 days, bago ang flight nyo ay pwede na kayo mag-register sa e-travel. Number 2, ang inyong OEC or OEC exemption. Number 3, ang inyong visa. Pero dito sa United Arab Emirates, ang ipapakita nyo na sa immigration na visa natin ay ang Emirates ID na natin. Wala na yung passport or wala na yung visa na nakatatak sa passport natin. Number 4, ang ating passport at ticket. At ang lagi kong pinapaalala ang ating OWA membership. Guys, dapat lagi tayo nagre-renew ng ating OWA membership kada 2 taon. Dahil ang OWA membership ay insurance natin yan, mga OFW, just in case man may mangyari sa atin habang nagtatrabaho tayo dito sa ibang bansa, ay at least hindi mapapabayaan na maiiwanan sa Pilipinas. Nakakalungkot man ang reality na may makukuha lang ang isang OFW or madalas na may makukuha ang isang OFW kapag may nangyari or kapag may buhay na kinuha. Kaya dapat at kailangan talaga na nagre-renew tayo ng ating OWA membership. And bago po bumalik abroad, huwag kalimutan na i-update po yung ating OWA membership. Ayan. Ngayon ay 1,472. Valid na po yan for 2 years. At ito po yung mga requirements. Diba? Kailangan yung valid passport, valid employment contract, OEC, confirmed ticket, visa, and yung OFW information sheet. Ang membership contribution po ng OWA ay $25 since 1982 po.
Hindi po na iba ito. Ngayon po, nadagdagan po ang mga benepisyo. So ngayon po, meron po tayong social benefits. Una po sa lahat. Sa mga miyembro po ng OWA, meron pong accidental death and natural death coverage. Accidental death in the amount of 200,000. Natural death, 100,000. Meron pong burial benefit na 20,000. Ito po yung sa parang mala insurance coverage po ng OWA membership. So, yan ang mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa abroad ngayong January 2026. So, again guys, Happy New Year sa lahat!